Tingnan ninyo mga batas natin na baliwala. Ito daw si dating congressman Ruben Ecleo Jr. Siya yung nahuli matapos ang ilang taong mahabang panahong pagtatago sa batas. Dahil sa kaso na kanyang kinakaharap, convicted na siya, nahatulan na siya. Sa kasong graft, nahatulan din sa kasong pagpatay sa kanyang asawa. Nahuli siya, di ba? Ang balita ho ngayon, tingnan ninyo ang batas ha. Ang balita ho, siya ay inilipat na sa New Bilibid Prison ngayong araw. Ayun, ito'y kinumpirma ni Gabriel Chaklag, yung spokesperson daw ng Bucor, at nitong si DOJ Undersecretary Mark Perete. Ayun, tinurnover na raw sa New Bilibid Prison ganap na 2:00 ng hapon ngayong araw. Sinabi nila na yung pag-transfer dito kay Ecleo ay alinsunod sa commitment order mula sa Sandigan Bayan. Ang ganda, di ba? Wala namang tutol tayo kung talagang dapat na siyang i-commit dun sa sa Muntinlupa, sa New Bilibid Prison. Ang problema lang, ang Supreme Court merong inilabas na direktiba kamakailan lang noong July 29, pinatitigil ang lahat ng hukuman sa pagpapalipat ng mga nahatulang tao mula sa detention cell ng Bureau of Jail Management and Penology lilipat sa Bureau of Corrections. Merong order yan. Ayon dito kay Court Administrator Jose Maidas Marquez, dapat daw ipatupad ito hanggang August 31, 2020. Ito po ay request ni Bantag ng Bucor Kaya ito'y inaksyonan ng Korte Suprema. Magtataka kayo Ngayon, nitong kamakailan, July 21, lumabas sa payagan na meron pang isang bagong direktiba, hiwalay, na sinasabi na yun daw mga huli, bagong huli ngayon, pinagbabawalan din na ilipat muna sa mga city jail naman. Di ba? At inuutosan ng PNP, ito'y base na rin sa, hiniling ng PNP ito na manatili doon sa mga presinto, sa mga local police stations, o yung mga detention cell sa mga police stations, rather than in penal facilities as the continued arrest for quarantine violations. Pati yung quarantine violations. Alam niyo ba kung bakit nila ginawa ito ng Korte Suprema at saka yung kahilingan nila? Sapagkat para maiwasan yung pong transmission ng COVID-19 na sakit. Hindi makapagsali ng sakit, di ba? Makahawa. Bakit? Diniretso na rin si Ecleo. Mga kaibigan, di ba dapat
namalagi muna si Icleo, kung hindi sa NCRPO, sila humuli niyan eh. Di ba? Yung NCRPO, pinagyabang pa nga ni Sinas yan eh. Hinuli sana nila, doon muna sila na malagi. Ito si Icleo sa jail ng NCRPO. Hindi mo ba? Alinsunod sa dalawang magkasunod na utos, ito'y common sense lang eh. Kahit sino pa yan, di ba? Tinar-over na nila eh. Yun na mahirap. Di natin maintindihan ano ba talaga ang batas. Hindi ba? Kasi ang pagkakaalam natin, pagkautos ng Korte Suprema, batas yan. Mga kaibigan. Di ba? Utos ng Korte Suprema yan. Di dapat sinunod ng yan. Ng ACRPO. Sila humuli dyan, sila nag-turnover dyan. Dapat na malagi muna yan hanggang yung mga petsang itinakda ng Korte Suprema hindi pa naglalaps. Yun na mahirap sa batas. Pag malabo, mga kaibigan, yun ang sinasabi. Kaya dapat ipaliwanag ho yan. Hindi ba yan, yung pag-turnover kay Icleo ay lumalabag sa direktiba ng Korte Suprema? Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Sabi ni Rosario Sapa, hindi po ba pwede pakialaman ng justices natin ng investigasyon sa PhilHealth? Kasi po kapag sila president po parang walang nangyayari eh. Sino na po magtatanggol sa mga Pilipino? Alam po ninyo, Mr. Zapa, hindi po pwede makialam ang Korte Suprema. Yun nga yung tatlong dibisyon pagkakahati ng ating gobyerno. Iba yung executive, yun yung presidente. Kasama mga lahat, hanggang sa local officials. Yan ang implementor ng mga batas, tagapagpatupad, lahat na andyan. Executive, kasama yung AFP, kasama yung yung PNP, lahat. Cabinet, department, lahat yan. Ultimo mga mayor. Ngayon, ang Supreme Court po ay judiciary. Hiwalayan sa executive. At meron pang isa, yung legislative. Magkakahiwalay silang tatlo. May kanya-kanya silang tungkulin. Maaari lamang pong makialam ang Korte Suprema kapag meron ng idinulog sa kanila na kaso. At tandaan po natin, ang Korte Suprema hindi lumilitis para mag-convict o mag-acquit ng tao. Ano po ba ang idinudulog sa Korte Suprema? Hindi sila trial of facts. Ang Korte Suprema po ay dulugan para liwanagin ang mga desisyon ng mga mabababang hukuman, kasama na ang sandigan ng mga buhaya, sandigan ng mga luko-luko. Kundi ba naman mga luko-luko yan mag-a-acquit lang ng mga plunderer, nakatoga pa. Hindi luko-luko. Di ba? Ba't nagtotoga pa kayo? Babaluktutin lang yung katarungan nagsusuot pa ng toga Parang magnanakaw ka lang, nakabarong ka pa, naka-Amerikana ka pa. Pwede ka naman magnakaw ng nakamaong. Di ba? Ngayon, yun po, ang Supreme Court, halimbawa, itong sinasabi niyong PhilHealth, kakasuhan mo muna yan. Pwede magkakaso yan sa ombudsman.
yung ombudsman natin, hawak na nila eh. Sila nag-appoint dyan eh. Meron ba kayong nabalitaan? Simula nung maupo yang si Presidente Duterte, na nakasuhan ng ombudsman, sinampahan ng kaso sa Sandigan Bayan, na naging public official sa ilalim ng administrasyon ni Presidente Duterte. Di ba wala? Isang beses nga lang nagsalita yan mula nung maupo yan, makikialam sa kaso. Wala naman nangyari. Sabi ko nga sa inyo, itaga nyo sa bato, wala mangyayari. Kunyari lang yun. Di ba yung kamakailan? Ano bang kaso yun? Mga kaibigan? Saan ba yung kaso na yun? Nagimbal daw siya, si Samuel Martires, di ba? Wala. Ngayon, ang takbo, ang proseso kasi ganun. Di ba? Nahatulan sa court sa Sandigan Bayan kasi public funds ito eh. So ang bagsak niya sa Sandigan Bayan at sila yung mga public official, di ba? PhilHealth. Kakasuhan mo yan sa ombudsman. Reklamo. Pero wala ko inaasahan dyan. Mangyayari yan. Mga kaibigan. Wala. Ngayon, halimbawa lang, nahatulan sa Korte Suprema sa Sandigan Bayan. Tsaka pa lang pupunta yung kaso sa Supreme Court. Para ano? Para liwanagin ng Korte Suprema kung ang naging desisyon sa hatol ay tama o mali. Yun ang pagpapasyahan. Ganun ho yun. Pero, halimbawa na, minadali mo na, imposibleng mangyari. Sa loob ng 2 taon nahatulan, imposibleng mangyari, di ba? Pwede rin ho yan lakarin sa Korte Suprema. Karamihan ho dyan appointed ni Presidente Duterte. Ang natutuwa lang ako, bukod sa iilan dyan, kasi kailangan talaga may kontra Hindi pwedeng lahat kabig ng presidente. Kita ninyo nangyari sa Kongreso sa prangkisa ng ABS-CBN. Lahat yung panig Ano yun? Kangaroo court yun. Mga kaibigan, rubber stamp ang nangyari doon. Hindi ho Kongresyo, wala nang katiwa-tiwala dyan. Sa Kongres na yan. Rubber stamp lang yan ng presidente. Kung ano gusto ng presidente, yun ang ginagawa nila. Na hindi ho dapat mangyari sapagkat ang Kongreso hiwalay sa executive Hindi pwedeng diktahan yan Dapat. Pero nagpapadikta Ano magagawa natin? Yun ang gusto nila maging papel. Ano sila? Mga utusan, di ba? Dumidila rin po sa tumbong. Ganon. Para yung mga budget, aprobahan din. Ibigay din sa kanila. Kasi bago ma-aprobahan ng budget, kailangan hingi ka ng permiso, ganito kalaki budget namin, isusumitin mo yan. Di ba? Sisingitan nila yon. Pagka ayaw ng executive, pwede nilang tanggalin doon sa kanilang sa kanilang budget. Ngayon, para hindi tumutol, walang tumutol, bigay mo yung gusto ng presidente. Di ba? Kamutan ng likod. Dapat hindi ganon. Ang sistemang gumagana sa Pilipinas. Kaya baliwala ang opinion dito, mga kaibigan, sa Pilipinas. Tutusin mo, baliwala naman ang media na rito ngayon Dahil pagka ganyan, lahat na tayo, baliwala na. Ang sasabihin ng pangkaraniwan tao, baliwala na. Bakit? Wala naman tututol sa gagawin nila alimbawa, kumuwestiyon ka.
Katulad yan, yung anti-terror bill. Oh, nakakatuwa lang dito, may isang justice na babaeng bago, di ba? Na bumilib ako sa kanyang sagot. Na-appoint siyang associate justice, si Padilla. Nung tanungin siya ng JBC, ang sabi niya, tungkol dun sa sa ICC, sa International Criminal Court, kung saan merong nakahaing reklamo labang kay Presidente Duterte at sa mga opisyal na isinasangkot sa human rights violation dito sa Pilipinas, including yung kaso ni De Lima, mga kaibigan. Ano sabi niya? Di ba ang ginawang strategy nitong administrasyon, nung nireklamo sila ron at pinagpapaliwanag sila, may pinagmumura, di ba? Yung ICC. At ang ginawa, kumalas bilang isa sa mga signatory na lumikha ng ICC sa International Court. Isa tayo sa mga signatories diyan, kaya nabuo yung International Criminal Court. O kumalas, ikinalas nila yung sarili nila. Kumbaga sabi nung justice, hindi nila matatalikuran yun, o matatakasan yung pananagutang. Sila ay litisin sa International Criminal Court sapagkat ginawa nila ang pagkalas nung siya'y na sampahan na ng reklamo sa ICC. Sana kung wala naman reklamo sa kanya, kumalas na siya. Meron kumbaga nilalagay mo yung karitela sa harap ng kabayo, di ba? Hindi pwede yun. Ang takbo ng kalesa, mga kaibigan, nasa unahan ng kabayo. Yung karitela nasa likod, di ba? Ginawa nila yung karitela nilagay sa unahan at yung kabayo inilagay nila sa likod. Hindi na ginagalang dito yung separation of powers, yung co-equal branch of the government, di ba? Kung tawagin. Kung talagang tutuusin mo, meron na tayong ilang beses na nagkaroon ng constitutional crisis dito sa ating bansa. Maraming ulit na nagkakaroon ng constitutional crisis. Ibig sabihin, nabababoy ang saligang batas natin. Sinasalaula ang ating saligang batas. Yun ang pinakamataas na batas. Saligang batas. Lahat ng nilalang sa Pilipinas ay nasasakop nun, mga kaibigan. Yun ang talagang batas. Yun lang masasabi natin. At lalo na ang pagka maraming appointee sa Supreme Court, siyempre, lamang na, ayan lang yung anti-terror bill, abangan ninyo. Tignan natin. Diyan mo ngayon masusubok ang Korte Suprema. Ngayon, kung sila ay magdidesisyon ng malaya at independent sapagkat constitutional body sila. Co-equal branch of the government yan, mga kaibigan. Hindi sila pwedeng patalsikin na sa pwesto. Nakaupo na sila. Pero dito, ginagawa yun, di ba? Ko-waranto. Puro na lang ko-waranto. Mga kaibigan. Ngayon, ano pa ba rito? Naghahanap ako ng meron pong mga reaksyon. Easier said than done. Wala pong espasyo sa kulungan ng presinto. Dito sa Manila Jail, overpopulated na. Bakit ginawa yung direktiba? Yun ang problema natin. Sabi yun ni Jundi,
Valencia dahil malapit siya sa City Jail eh. Alam niyang congested yun eh. Wala nga jail talaga rito na hindi congested. Eh ba't ginawa yun ng Korte Suprema? Yung sa hiling ng yun eh. Sila nag-request eh, yung Bucor eh. Oh. Pero bakit tinanggap din nila si Ecleo, di ba? Ang gulo eh. Oh. Magpapatuloy po tayo, yung po palang yung official ni Joy Belmonte dyan po sa Quezon City na nagbantang babarilin na raw yung pong mga mahuhuling violators. Nagtataka tayo, ba't hindi pa sinisibak yung damuhong yan, mga kaibigan? Kung talagang yan eh hindi policy, masama yun eh. Ultimo Civil Service Commission na mahilig din pala mangumisyon itong mga ito, mga kaibigan, ito yata nagbebenta ng mga pwesto sa gobyerno eh. Itong Civil Service Commission eh. Pero sinabi nila eh na masama yun eh. Yung mga pananalita, di ba? Sabi ko nga sa inyo, yan ang Biblia. Merong Biblia ang mga opisyal at empleyado ng pamahalaan. Isa lang yan. Dapat uniform yan. Sinusunod nila yung Republic Act 6713 o yung mas kilala sa tawag na Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees. Masama eh. Labag yun dun eh. Sa totoo lang, pwede mong pagkakasuhan yung mga yan eh. Bakit hindi tinatanggal ni Joy to the World, Belmonte? Kung sinasabi mong hindi naman pala yan ang policy ninyo. Alin? Ako namumuno? Si baka kagad, di ba? Bakit mo gaganyanin yung mga tao? Mga kaibigan, di ba? Asan ba yun? Nawawala yung mga ko rito eh. Si Ludovica, mga kaibigan, nandiyan pa ang damuho, nagsasalita pa sa TV. Anak ka ng pu, anak ka ng pu, anak ka ng pu, anak ka ng pu, tubumbong, mga kaibigan. Pero sabi nga sa inyo alin yung pagtitiis, diyan mo masusubok ang mga Pilipino. Sabi ko sa inyo yan, hindi magrereklamo yan. Hanggang yan may naisusubong ulo ng tuyo. Hindi niyang bibitiwan para kanyang ipaglaban ang kanyang pagkatao, ang kanyang pagka-Pilipino. Ultimo sa mga inchik, hindi nila alintana kung ano ang nakaambang malaking panganib sa ginagawa ng kasalukuyang administrasyon patungkol dyan sa mga inchik na nagsidayo dito, umagaw sa trabaho ng maraming Pilipino. Sila pwede magtrabaho kahit turista rito, pwedeng gumawa ng masama, pwedeng gumawa ng krimen. Ang talo lang nila kunyari huhulihin sila. Pero nabalitaan ba ninyo na yung mga hinuli, lumabag sa batas, gumawa ng krimen, meron bang naparusahan na, mga kaibigan? Wala At ang mas nakakabahala po dito, yung unti-unti na nilang pananakop dito sa Pilipinas. At ang nasusunod na po, ang nagdidikta na sa mga batas natin, sa mga patakaran natin, ayan China na mismo. Tatandaan nyo si Teddy Boy Locsin, hindi ba kamakailan nagsabi yan kung ano sinabi doon sa Malaysia, di ba? Hindi naman kumikibo yung Malaysia. Ang katunayan, isa yan sa mga bansa na sinusuportahan ang interes ng mga Pilipino at ng ating bansa sa ginagawang
pag-abuso, pagsalakay, at pangaagaw sa ating mga teritoryo ng bansang China. Isa yan eh. Kalain mo nga ipahiya nila doon sa Sabah issue. Hindi naman issue ngayon yun. Mga kaibigan, mahabang usapin yan. Sipin mo, ipinasok nila yun. Bakit? Ano yun? Para i-divert ninyo? Para mapalitaw yung baliwala ang ginagawa ng China? Kasi baliwala rin yung Sabah? Ganun ba yun? Ibig sabihin, wag nang kumibo ang mga Pilipino dahil hindi rin naman tayo kumikibo doon sa Sabah. Wag na rin tayong kumibo laban dyan sa China. Mga kaibigan, sa malaking katarantaduhan yan. Pero, nung nagsalita ang China, kaya niya ginagawa yan, kung ano, dinadivert nila unang-una ang issue sa South China Sea. Pero nung ang embassy ng China rito nagsalita, ito dapat pinagpaliwanag nila. Ni pagpapaliwanag, hindi nila pinagpaliwanag eh. Kung ako Secretary of Foreign Affairs, halimbawa, patatapong ko yan leching yan, palalayasin ko rito yan. Diba? Bastos eh. Sipin mo sa sarili mong bansa, sinupalpal siya ng China. Diba gago? Ang labas mo niyan? Sabi ko ang sabi pa ng China, yun daw ruling, ito raw claim ng Pilipinas na non-negotiable with no possibility of compromise or change. Ginagaya niya yung Indonesia eh. Diba? Nung una, tungkol sa China, kunyari, tutol siya sa China. Mga kaibigan, hindi anya yan pwedeng ikompormiso at hindi pwede ang anumang negosasyon. Yun ang sinabi ng Indonesia eh. There is no compromise or negotiation kapalit ng kanilang sovereignty. Mga kaibigan, walang negosasyon yan. Yun naman ang tamang paninindigan. Ginaya niya, noong July lang ito mga kaibigan. Sinabi niya, ang sabi ng Chinese Embassy sa statement, bilang sagot dito kay Boy Finger, mga kaibigan, it has to be highlighted that China and the Philippines have already reached consensus on properly handling the so-called arbitration case, which has laid down solid ground for the turning around of bilateral relations. Sipin mo yan, mga kaibigan, talaga may kasunduan na sila. Diba? Isinuko na yung pong ating sovereignty dyan po sa mga teritoryo na sinasakop ng China na tinututulan, mahigpit na tinututulan ng mga kaalyado nating malalaking bansa sapagkat sisirain mo yung United Nations eh. Di ba? At saka yung mga international organization na kung saan tayo kasapi, sisirain ng Pilipinas lahat yan. Mga kaibigan, sipin mo yan, babaliwalain ng Pilipinas lahat yan. Hindi ito usapin lamang para sa ating bansa, kundi usapin din ito sa ating kaugnayan sa maraming bansa. Mga kaibigan, kaya tayong mga Pilipino ay dapat tayong manindigan, magkaroon tayo ng matatag na paninindigan na hindi natin pahihintulutang babuyin ang ating
soberenya, ang ating kasarinlan, mga kaibigan, bilang mga mamamayang Pilipino. Sapagkat kung anong binababoy tayo ng mga nakaupo sa gobyerno, kinakailangang iparating natin ang napakalakas na mensahe sa pamamagitan ng paninindigan, paggawa ng paninindigan na hindi tayo sang-ayon sa anumang kasunduang pinapasok ng mga nasa administrasyon ngayon upang isuko ang ating kasarinlan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Nonoy Zuniga, nag-iimbita sa inyo na sumubaybay at makinig lagi sa Rapid Fire. Ito ang programang mapanuri, may tapang at napapanahong komentaryo. Dito tayo sa Rapid Fire.